Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo akong buksan ng isang aklat ng buhay kung saan ang bawat pahina ay puno ng damdamin, pagsubok at pag-asa. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang pagtatayo ng isang bahay. Pinag-iipunan, pinaghihirapan at inaalagaan. Ngunit paano kung ang bahay na yon, na buong akala mo'y matatag, ay guguho sa isang iglap dahil ang mismong pundasyon na pinagkakatiwalaan mo ang siyang sisira dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna. Nananabik ang puso ni Aluna habang hinahalo ang paboritong sinigang na baboy ng kanyang asawa. Ngayong gabi, ang kanilang ikalimang anibersaryo, at kahit simple lang ang kanilang buhay, siniguro niyang magiging espesyal ang lahat. Isang maliit na kandila ang nagbibigay liwanag sa kanilang mesa, katabi ng isang platong kanin na hugis puso at ang kaninang binili niyang maliit na cake. Napangiti siya. 5 taon. 5 taon ng pagmamahal, ng mga pangarap at ng pag-aalaga kay Draven. Hindi sila mayaman, pero para sa kanya, sapat na ang pagmamahal nito para masabi niyang siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Ang lahat ng kanilang ipon, ang bawat pisong pinaghirapan niya mula sa pag-o-online selling at ang bawat sahod na iniuuwi ni Draven ay para sa kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay balang araw. Kasabay ng pagbukas ng pinto, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mahal, masayang bati niya. Handa na sanang salubungin ito ng isang yakap, ngunit natigilan siya. Si Draven, ang kanyang matipunong asawa na laging may ngiti sa labi pag-uwi, ay nakatayo roon na may blangkong ekspresyon. Umiwas ito ng tingin. Sa halip na halik, isang duffel bag ang walang ingat nitong ibinato sa sahig. Draven, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Aluna. Ang ngiti ay unti-unting naglaho sa kanyang mga labi. Hindi sumagot si Draven. Naglakad ito papunta sa kanilang kwarto. Sinundan siya ni Aluna. Ang pagtataka ay napalitan na ng kaba. May problema ba sa trabaho? Nagluto ako ng paborito mo. May sorpresa ako para sa'yo. Anibersaryo natin ngayon, di ba? Huminto si Draven sa harap ng aparador at nagsimulang maghulog ng mga damit sa bag. Walang emosyon ang kanyang boses nang siya'y magsalita. Tapos na tayo, Aluna. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Aluna ang mga salitang yon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro ka ba? Hindi magandang biro to, Draven. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Aluna ang lamig sa mga mata nito. Isang lamig na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi ako nagbibiro. Aalis na ako. Pero bakit? Ang pamilya natin, ang mga pangarap natin, ang ipon natin. Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Draven. Ipon? Aling ipon? Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa buong katawan ni Aluna. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Mabilis niyang binuksan ang banking app kung saan nakalagay ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang perang balak sana nilang gamitin para sa down payment ng kanilang bahay, kasama na ang perang lihim niyang hiniram sa tiyahin niya sa abroad para sana sa maliit na negosyo. Nang mag-load ang screen, parang may pumiga sa puso ni Aluna. Ang dating 6 na numero ay naging isang malaking 0. PHP 0.0. Nabitawan niya ang cellphone. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Draven, nasaan ang pera? Saan mo dinala ang pera natin? Halos pabulong niyang tanong. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito sumagot. Isinukbit na nito ang bag sa balikat at naglakad palabas ng kwarto. Nilagpasan lang siya na para bang isa siyang hangin. Nang hihinang napaluhod si Aluna. Hindi totoo to. Isang masamang panaginip lang ang lahat ng ito. Bago pa man tuluyang makalabas si Draven, isang pamilyar na tunog ng notification
ang nanggaling sa cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luha, nabasa ni Aluna ang pangalan sa screen, Solara. At sa ilalim nito, isang mensahe na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nakuha mo na ba lahat, mahal? Hinihintay ka na namin ni baby. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang bahay na binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho at siya'y naiwang nakaluhod sa gitna ng mga guho nito. Narinig niya ang pagsara ng pinto, isang tunog na nagselyo sa kanyang kahabag-habag na kapalaran. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, isang mahinang pag-ubo ang narinig niya mula sa kabilang kwarto, kasunod ang boses ng kanyang biyenan. Aluna, anak, tubig. Walang tulog, walang luha, walang imik. Ganoon natapos ang gabi ni Aluna. Nananatili siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, habang ang sinigang sa mesa ay tuluyan ng nanlamig, kasama ng kanyang puso. Ang kandila ay naubos na at ang tanging liwanag na lang ay mula sa buwan sa labas. Tuwing naririnig niya ang pag-ubo ni Nanay Remedios, pinipilit niyang tumayo para bigyan ito ng tubig. Suot ang isang pekeng ng ngiti para hindi ito mag-alala. Kinaumagahan, mas mabigat ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Draven, sa mga halakhak, sa mga pangako, sa kasinungalingang binuo nila ng magkasama. Pinilit niyang kumilos. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang biyenan. Ngunit pagbukas niya ng pinto para sana kumuha ng hangin, isang pulang papel ang nakapaskil dito na para bang isang sampal sa kanyang mukha. Paunawa sa pagpapaalis, nanginginig ang mga kamay niyang binasa ang mga salita. 2 buwan nang hindi nababayaran ng upa, ang perang inaabot sa kanya ni Draven buwan-buwan na akala niya ay napupunta sa bayarin, ay hindi pala. Mayroon na lang silang 15 araw para lisanin ang apartment. Hindi, pabulong niyang sabi. Saan sila pupunta? Paano si Nanay Remedios? Ang pag-aalala niya ay lalong lumaki nang makita niyang masama ang pakiramdam ng matanda. Ubos na pala ang gamot nito para sa alta presyon. Kinalkal niya ang kanyang pitaka, ang mga aparador, ang bawat sulok ng bahay, at ang naipon lang niya ay ilang daang piso mula sa natirang benta niya online. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na botika. Miss, pabili po ng gamot na to, sabi niya. Iniaabot ang reseta ng doktor. Sige po, ma'am, sagot ng parmasyutika. Ang isang kahon po ay para sa 1 buwan. Bale, 1,800 pesos po lahat. Parang may bumara sa lalamunan ni Aluna. Ang halagang iyon ay parang 1,000,000 sa pandinig niya ngayon. Napatingin siya sa perang hawak niya. Kulang na kulang. Miss, pwede bang isang banig lang muna? Yung para sa 1 linggo? Ngumiti ng tipid ang babae. Sige po, 450. Nagbilang si Aluna. Kung bibili niya iyon, halos wala nang matitira sa kanila para sa pagkain. Ang kahihiyan ay gumuhit sa kanyang mukha. Pasensya na, miss. Wag na lang muna pala. Tumalikod siya. Dala-dala ang bigat ng buong mundo. Sa kanyang paglalakad pauwi, wala siyang ibang maramdaman kundi ang matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya sasabihin sa biyenan niya na wala siyang pambili ng gamot? Paano niya sasabihin dito na malapit na silang palayasin? Nang malapit na siya sa kanilang apartment, natigilan siya. May 2 lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Parehong malalaki ang katawan, may mga tattoo sa braso at matitigas ang mukha. Bigla siyang kinabahan. Hinahanap niyo po ba? Mahinang tanong niya. Sabay siyang hinarap ng 2 at ang mga mata nito'y nanlilisik. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang asawa ni Draven? Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang.
Tumango si Aluna. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nasaan ang magaling mong asawa? Hindi ko alam. Umalis na siya, sagot niya. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ng lalaki. Umalis? Ang galing naman. May utang siyang ₱250,000 sa amin dahil sa sugal. At ngayon, nagtatago siya. ₱250,000? Halos mawalan ng hangin si Aluna. Ang lahat ng ipon nila ay hindi pa aabot sa ganoong halaga. Kaya pala ninakaw lahat ni Draven. Lumapit ang lalaki. Idiniin ang isang daliri sa kanyang balikat. Wala kaming pakialam kung nasaan siya. Ang mahalaga, makuha namin ang pera namin. Pero, wala akong pera. Wala siyang itinira sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Aluna. Ngumisi ang lalaki. Isang ngising nagpatindig ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Problema mo na yan. Sabihin mo sa asawa mo. 1 linggo. Bigyan mo kami ng update kung nasaan siya o magsimula kang magbayad. Kung hindi, ikaw ang sisingilin namin. Tinalikuran na siya ng 2 lalaki, ngunit ang banta ay nanatili, nakaukit sa hangin, sa isip niya, sa bawat tibok ng kanyang puso. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Utang, pagpapalayas, sakit, gutom. Lahat ay sabay-sabay bumabagsak sa kanya. Wala na siyang matakbuhan, wala nang natitira. Nagsimula siyang maglakad ng walang patutunguhan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang ay parang isang paglalakad papunta sa kawalan. Hanggang sa isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking tarpaulin na nakasabit sa isang bakod ng construction site sa di kalayuan. Tindig, construction. Nangangailangan ng construction workers. Hindi kailangan ng karanasan. Napahinto si Aluna. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Malambot, sanay lang sa pagluluto at paghawak ng cellphone para sa online business. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa tarpaulin, sa imahe ng mga trabahador na nagbubuhat ng semento at bakal. Isang kabaliwan, pero sa puntong ito, ang kabaliwan na yata ang tanging pag-asa na meron siya. Bago sumikat ang araw kinabukasan, gumawa si Aluna ng isang desisyon. Sa harap ng mumurahing salamin sa kanilang banyo, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na dati paboritong hinahaplos ni Draven ay parang isang alaala ng kahapong hindi na babalik. Kinuha niya ang isang gunting. Walang pag-aalinlangan, ginupit niya ito. Bawat hiblang nalalaglag sa sahig ay simbolo ng pagputol niya sa nakaraan, sa babaeng dati mahina at umaasa lang. Ang huling alaala ni Draven na isinuko niya ay ang kanilang singsing sa kasal. Masakit. Parang tinatanggalan siya ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pero kailangan. Sa isang maliit na sanglaan sa kanto, ipinagpalit niya ang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig sa ilang pirasong papel na pera. Sapat na yon para sa 1 linggong gamot ni Nanay Remedios at kaunting pagkain. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Pagdating niya sa tindig construction, ang ingay ng mga makina at sigawan ng mga trabahador ang sumalubong sa kanya. Amoy semento at alikabok ang hangin. Napalunok siya. Ang mundo sa loob ng bakod na yon ay malayong malayo sa mundong kanyang kinalakihan. Ineng, anong kailangan mo? Bawal ang hindi trabahador dito. Sita ng isang security guard. Mag-a-apply po ako ng trabaho. Mahinang sagot ni Aluna. Itinuturo ang tarpaulin. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa, na para bang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Babae ka. At mukhang hindi ka sanay sa mabibigat na gawain. Ilang trabahador na nagpapahinga sa malapit ang napatingin sa kanila. Narinig niya ang mahihinang tawanan at bulungan. Naku, baka 1 araw lang yan, iiyak na. Baka napadaan lang yan. Naghahanap ng atensyon. Namula ang pisngi ni Aluna sa hiya.
Pero hindi siya umatras. Itinaas niya ang kanyang baba. Kailangan ko po ng trabaho. Kahit ano po, tatanggapin ko. Ang pag-uusap nila ay naantala ng isang matangkad na lalaki ang lumapit. Nakasuot ito ng puting hard hat at asul na polo shirt. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mukha ay seryoso. Pinatanda ng araw at ng mabigat na responsibilidad. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at may awtoridad. Foreman, itong si Ineng. Gusto daw mag-apply. Sagot ng guard. May halong pagbibiro sa tono. Tumingin sa kanya ang foreman. Ang mga mata nito'y matalas. Sinusuri ang kanyang determinasyon. Hindi ito parke, miss. Mainit, mabigat, marumi. Sigurado ka ba rito? Opo, sir. Sigurado po ako. Matatag na sagot ni Aluna. Tinitigan ng lalaki diretso sa mata. Kailangan ko po ng trabaho. Hindi po ako aatras. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tila may nakita ang foreman sa kanyang mga mata. Isang bagay na higit pa sa simpleng pangangailangan. Isang desperasyon na handang gawin ang lahat. Bumuntong hininga ito. Ako si Banyuhay, ang foreman dito. Sige, bigyan mo siya ng waiver at hard hat. Utos niya sa guard. Pero babalaan kita, miss. Walang espesyal na trato dito. Kung anong trabaho ng lalaki, trabaho mo rin. Isang pagkakamali mo lang na makakaapekto sa kaligtasan ng iba, tanggal ka agad. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Sabi ni Aluna. Ang puso niya'y nag-uumapaw sa pasasalamat. Ang unang araw niya ay isang pagsubok mula sa impyerno. Inutusan siyang maghakot ng mga hollow block, maghalo ng semento, at maglinis ng mga kalat. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ang araw ay nakakapasong tila ba sinusunog ang kanyang balat. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis, ay nagkaroon ng mga kalyo at paltos sa loob lang ng ilang oras. Ilang beses siyang muntik ng matumba dahil sa pagod at gutom. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Nanay Remedios at ang mga nagbabantang anino ng mga nagpapautang, humuhugot siya ng lakas. Nang matapos ang araw, halos gumapang siya palabas ng construction site. Pag-abot sa kanya ng sobre na naglalaman ng kanyang sahod para sa araw na yon, hindi niya napigilang maiyak. Ang perang hawak niya ay hindi malaki, pero ito ang pinakasagradong perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Bawat piso ay may katumbas na pawis, sakit at dignidad. Pagod na pagod siyang naglakad pa uwi. Sa kanyang pagdaan, isang maliit at tahimik na coffee shop ang nakakuha ng kanyang pansin. Kapihan Silong. Sa loob, sa may bintana, nakaupo ang isang pamilyar na figura, si Foreman Banyuhay, mag-isang umiinom ng kape, ang mga matay nakatanaw sa malayo. Sa nagsisimulang pagpatak ng ulan, may lungkot sa kanyang anyo. Isang lungkot na hindi nakikita ng iba sa ilalim ng kanyang istriktong panlabas. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na umiwas ng tingin si Aluna at nagpatuloy sa paglalakad. Yakap-yakap ang sahod na nagbibigay sa kanya ng pag-asa para sa panibagong bukas. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat umaga ni Aluna ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw at nagtatapos sa pagod na katawan at mga kamay na halos hindi na niya maiunat. Ang balat niyang dati makinis ay ngayoy sunog sa araw. Ang kanyang mga kalamnan ay laging nananakit. Ngunit kasabay ng sakit, may isang bagong uri ng tatag na nabubuo sa kanyang kalooban. Ang sahod niya linggo-linggo, kahit kakarampot, ang nagiging gasolina niya para magpatuloy. Sapat para sa upa sa isang maliit na kwarto na nilipatan nila ni Nanay Remedios, para sa gamot nito at para sa kanilang pagkain. Sa construction site, siya pa rin ang tampulan ng tukso. Ngunit ngayon, sa halip na hiya, sinasagot na lamang niya ito ng isang tahimik na pagpapatuloy sa trabaho. Ang kanyang pagtitiis ay napapansin ng lahat.
lalo na ni Foreman Banyuhay. Mula sa kanyang pwesto, palihim siyang inoobserbahan ng lalaki. Nakikita niya kung paano kinakagat ni Aluna ang kanyang labi para pigilan ang pagdaing sa tuwing may bubuhatin siyang mabigat. Nakikita niya kung paano ito nagpupunas ng pawis gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. At sa lahat ng iyon, wala siyang makitang pagsuko. Isang tanghali, habang ang araw ay nasa katuktukan, nakita ni Banyuhay si Aluna na hirap itulak ang isang karitilyang puno ng buhangin. Ang lupa ay hindi pantay at ang mga gulong nito'y lumulubog. "Kaya mo yan, Mrs." Kantyaw ng isang trabahador. Biglang nawalan ng balanse si Aluna. Tumagilid ang karitilya at bumuhos ang lahat ng laman nito sa lupa. Napasubsob siya. Ang mga tuhod at palad ay sumalpok sa matigas na lupa. Nagtawanan ng ilang nakakita. "Anong akala mo dito, Mrs.? Aacting ka lang." Hindi kumibo si Aluna. Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang mga binti. Handa nang pulutin muli ang buhangin gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit isang anino ang tumabon sa kanya. "Tumayo ka diyan," utos ni Banyuhay. Ang boses ay gaya ng dati. Seryoso at walang emosyon. Walang sino mang nangahas na magsalita pa. Dahan-dahang tumayo si Aluna. Nakayuko. Hinihintay ang sermon na siguradong kasunod. Ngunit sa halip na magalit, kinuha ni Banyuhay ang karitilya. Ipinakita niya kung paano ilagay ang bigat sa unahan at kung paano gamitin ang balanse ng katawan. "Gamitin mo ang bigat ng katawan mo, hindi lang braso." Maikling paliwanag niya. Hindi siya tumitingin kay Aluna. Sa karitilya lang. Pagkatapos, kinuha niya ang pala at tinulungan itong punuin muli ang karitilya. "Ulitin mo." Nang magawa ni Aluna ng tama, tumango lang ito at umalis ng walang imik. Ngunit pagbalik ni Aluna sa kanyang pwesto, may nakita siyang isang boteng tubig at isang nakabalot na tinapay sa tabi ng kanyang mga gamit. Alam niyang kay Banyuhay iyon galing. Habang nagmamasid si Banyuhay sa malayo, isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ilang taon na ang nakalipas. Naalala niya ang mga luha nito nang malaman nilang niloko ito ng lalaking minahal nito. Kinuha ang lahat ng ipon ng kanilang pamilya at iniwan silang baon sa utang. Ang imahe ng pagkadurog ng kanyang kapatid ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Sa pagkatao ni Aluna, nakikita niya ang anino ng kanyang kapatid at isang damdamin na matagal na niyang ibinao ng muling nabuhay, ang pagnanais na protektahan, oras na ng pananghalian. Umupo si Aluna sa isang sulok, binuksan ang kanyang baon na kanin at tuyo. Habang kumakain, napatingin siya sa istruktura ng gusaling kanilang itinatayo. May kung anong hindi tama sa paningin niya. Ang pagkakalagay ng isang bintana ay tila wala sa balanse. Ang daloy mula sa lobby papunta sa hagdanan ay parang masikip. Hindi niya namalayan, kumuha siya ng isang maliit na patpat. Sa maalikabok na lupa sa kanyang harapan, nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may sariling isip. Iginuhit niya ang layout ng gusali mula sa kanyang memorya, ngunit may mga pagbabago. Inilipat niya ang bintana, pinalawak ang pasilyo, at idinagdag ang isang maliit na espasyo para sa halaman. Sa loob ng ilang minuto, nakalimutan niya ang pagod, ang sakit, ang gutom. Ang tanging naroon ay siya, ang lupa, at ang disenyo na nabubuo sa kanyang isipan. Nang matapos, tinitigan niya ang kanyang gawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Nang tumunog ang bell para sa pagbabalik trabaho, mabilis niyang binura ang guhit gamit ang kanyang sapatos at tumakbo pabalik sa kanyang pwesto. Hindi niya alam, mula sa ikalawang palapag ng gusali, nasaksihan lahat ni Banyuhay. Nakita niya ang konsentrasyon sa mukha ni Aluna, ang galing ng kanyang mga kamay, at ang kinang sa kanyang mga mata habang gumuguhit.
Nang masigurong wala na si Aluna, dahan-dahang bumaba si Banyuhay. Pinuntahan niya ang lugar kung saan umupo ang babae. Kahit medyo nabura na, malinaw pa rin ang mga linya ng isang layout na mas maganda at mas lohikal kaysa sa orihinal na plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may halong pagkamangha. Kinunan niya ng litrato ang guhit sa lupa bago ito tuluyang mabura ng hangin. Habang tinititigan ang larawan sa kanyang screen, isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Sino ka ba talaga, Aluna? Gabi na nang makauwi si Aluna sa maliit na kwartong kanilang tinutuluyan. Amoy gamot at liniment ang hangin, ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng isang ligtas na kanlungan. Naabutan niya si Nanay Remedios na naghihintay at kahit pagod, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos ng hapunan, habang marahang minamasahe ang mga binti ng kanyang biyenan, sa wakas ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Ito na ang buhay niya ngayon. Mahirap, simple, pero totoo. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nagkatinginan sila ni Nanay Remedios. Sino naman ang bibisita sa kanila ng ganoong oras? Nag-aalangang tumayo si Aluna. Baka ang may-ari ng apartment o baka ang mga aninong naniningil. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa harap niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Si Draven, ang amoy ng mamahalin nitong pabango, ay parang lason na kumalat sa hangin, isang kabalintunaan sa kanilang hamak na tirahan. Nakasuot ito ng magandang polo, ngunit may gusot sa kwelyo at isang anino ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Aluna, sabi nito. Ang boses ay malambing, na para bang walang nangyari. Napatitig lang si Aluna, hindi makapagsalita. Ang lahat ng galit, sakit, at poot na pilit niyang ibinabaon araw-araw ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi mo ba ako papapasukin, mahal? Tanong ni Draven, sinusubukang ngumiti. Walang nagawa si Aluna kundi ang tumabi. Pumasok si Draven at inilibot ang tingin sa masikip na kwarto. Isang nanggiwi ang gumuhit sa kanyang labi. Ganito na lang ba ang kinahinatnan ninyo? Kawawa naman kayo. Ang mga salitang yon, sa halip na magdulot ng awa, ay nagpaalab sa galit ni Aluna. Anong kailangan mo dito, Draven? Malamig niyang tanong. Bumuntong hininga si Draven. Umupo sa isang silya na para bang pag-aari niya ang lugar. Nagkamali ako, Aluna. Patawarin mo ako. Masyadong komplikado ang lahat. Si Solara, kinokontrol niya ako. Ang buhay ko ngayon, hindi ito ang pinangarap ko. Nakinig lang si Aluna. Ang bawat salita ni Draven ay parang isang pamilyar na kanta na alam na niya ang kasinungalingan sa bawat nota. Ang kanyang mga kamay na dati hinahaplos nito ng may pagmamahal ay ngayoy magaspang at may kalyo dahil sa pagbubuhat ng semento. Iyon ang katotohanan, hindi ang mga matatamis na salita nito. Kaya ako nandito. Pagpapatuloy ni Draven, ang boses ay nagiging kaawa-awa. Para humingi ng tulong sa'yo, kailangan ko lang ng kaunting pera para makapagsimula ulit. Para makatakas sa kanya. Alam kong may naitatabi ka, kahit paano mula sa trabaho mo. Ibabalik ko rin. Pangako. Tinitigan siya ni Aluna at sa isang iglap, ang babaeng umiyak at nagmakaawa noon ay naglaho. Ang nakatayo sa harap ni Draven ngayon ay isang babaeng hinubog ng paghihirap. Umalis ka na. Mahinahon ngunit matatag niyang sabi. Natigilan si Draven. Ano? Sinabi kong umalis ka na. Ulit ni Aluna. Ang boses ay may diin. Wala kang makukuha sa akin. Kinuha mo na ang lahat. Wala nang natira. Ang malambing na anyo ni Draven ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Tumayo ito at marahas na hinawakan ang braso ni Aluna.
Huwag kang magkunwari, Aluna. Alam kong kumikita ka. Saan napupunta yung kinikita mo sa pagiging kargador mo? Baka naman may iba ka ng lalaki kaya ayaw mo akong tulungan. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Sigaw ni Aluna, sinusubukang pumiglas. Ibigay mo sa akin ang pera. Giit ni Draven, lalong humihigpit ang hawak. Wala akong pera. Nang akmang itutulak siya ni Draven sa pader, isang boses, kalmado ngunit puno ng bigat at babala, ang pumuno sa silid. Bitiwan mo siya. Sabay silang napalingon sa nakabukas na pinto. Nakatayo roon si Banyuhay. Ang kanyang anyo ay mas malaki at mas matatag kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Aluna, kundi diretso kay Draven. At sa mga matang yun ay may apoy na handang manlamon. Binitiwan ni Draven si Aluna, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat at pangiinsulto. Sinuri niya si Banyuhay mula ulo hanggang paa. Isang hamak na foreman, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Draven. Sino ka ba? Kabit na ba to ng asawa ko? Hindi sumagot si Banyuhay, ngunit ang pagtiim ng kanyang mga bagang at ang pagkuyom ng kanyang mga kamao ay sapat ng sagot. Ang hangin sa maliit na kwarto ay biglang bumigat, na puno ng tensyon na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang tensyon ay nanatili sa hangin kahit pa ilang minuto nang nakaalis si Draven. Si Aluna ay nanginginig pa rin, nakasandal sa pader, habang si Nanay Remedios ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Ayos ka lang, basag ni Banyuhay sa katahimikan. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Tumangulang si Aluna, hindi makatingin ng diretso. Pasensya ka na sa gulo. Salamat sa pagdating mo. Hindi na ligtas para sa'yo dito, seryosong sabi ni Banyuhay. Alam na niya kung saan ka nagtatrabaho. Alam na niya kung saan kayo nakatira. Babalik yon. Ang sinabi niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na takot ni Aluna. Alam niyang tama si Banyuhay. Kinaumagahan sa construction site, iba ang bigat na dala ni Aluna. Bukod sa pisikal na pagod, dala niya ang takot na anumang oras ay maaaring sumulpot si Draven. Ngunit sa kalagitnaan ng umaga, isang kasamahan nila ang lumapit. Aluna, pinapatawag ka sa opisina ni Engineer Roldan. Nanlamig ang buong katawan ni Aluna. Tapos na ang lahat. Siguradong may nakapagsumbong tungkol sa iskandalo kagabi. O baka natuklasan nilang hindi talaga siya bagay sa trabahong ito. Handa na siyang masisante. Habang naglalakad papasok sa air-conditioned na opisina, ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Naabutan niya si Engineer Roldan, isang lalaking nasa edad 50 na may makapal na salamin. At sa tabi nito ay nakatayo si Banyuhay. Maupo ka, Aluna, sabi ng inhinyero. Itinuturo ang isang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Aluna. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Inilatag ni Engineer Roldan ang isang malaking blueprint sa mesa. Ipinaliwanag sa akin ni Foreman Banyuhay ang sitwasyon mo. At may ipinakita rin siya sa akin. Itinuro ng inhinyero ang isang bahagi ng plano. May mali sa disenyo ng drainage system sa bahaging ito. Base sa ipinakita sa akin ni Banyuhay, mukhang may mata ka para sa mga ganitong bagay. Napatingin si Aluna kay Banyuhay na bahagya lang tumango sa kanya. Doon niya lang naintindihan ang guhit niya sa lupa. Narinig ko magaling ka rito. Sabi ni Engineer Roldan, iniaabot sa kanya ang isang lapis. Subukan mo. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Nanginginig ang kamay ni Aluna nang kunin ang lapis. Ngunit sa sandaling dumampi ang dulo nito sa papel, ang lahat ng takot at kaba ay naglaho. Ang ingay ng construction site sa labas ay nawala. Ang tanging naroon ay siya, ang blueprint at ang problema na kailangang solusyonan. Gumuhit siya ng mga bagong linya, binura ang ilan, at nagdagdag ng mga nota sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kumpiyansa,
na para bang ito ang bagay na ipinanganak siyang gawin. Nang matapos, huminga siya nang malalim at itinaas ang kanyang tingin. Si Engineer Roldan at Banyuhay ay kapwa nakatitig sa kanyang ginawa. May hindi maitagong pagkamangha sa kanilang mga mukha. Magaling, sabi ng inhinyero. Tinatanggal ang kanyang salamin. Mas magaling pa sa inaasahan ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ng babae ang narinig mula sa labas ng opisina. "Excuse me, hinahanap ko si Aluna." Yung trabahador. Nagkatinginan ng tatlo. Dahan-dahang binuksan ni Aluna ang pinto. Nakatayo roon si Solara, nakasuot ng isang mamahaling bestida at salaming pang-araw, na para bang isang reyna na bumisita sa isang puok ng mga alipin. Ang kanyang mukha ay puno ng pangmamata. Handa siyang gumawa ng eksena, handang ipahiya si Aluna sa harap ng lahat. Ngunit natigilan siya nang makita si Aluna na lumabas mula sa opisina ng Chief Engineer. Malinis, hindi pawisan, at may hawak na blueprint. "Anong ginagawa mo dyan?" Naguguluhang tanong ni Solara. Bago pa man makasagot si Aluna, lumabas si Engineer Roldan. "May kailangan ka ba sa empleyado ko, miss?" Tanong niya. May diin sa salitang empleyado. "Kung wala, bumalik ka na sa trabaho mo, Aluna. Kailangan kong ipakita ito sa itaas." Ang mukha ni Solara ay namula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang plano na ipahiya si Aluna ay gumuho. Tinalikuran niya ito nang walang salita. Ang bawat hakbang ay puno ng pagkainis. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Aluna. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa mesa ni Engineer Roldan. Kinuha niya ito. "Yes, ma'am." "Opo." "Yes, she's right here." Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Aluna. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. "Pinapatawag ka ng may-ari." Nanlaki ang mga mata ni Aluna. "Po? Bakit daw po?" Gusto niyang makita ang gawa mo. Ngayon na. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aluna. Ang may-ari? Ang pinakamataas na tao sa buong kumpanya? Dinala siya ng sekretarya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan, papunta sa pinakamalaki at pinakamataas na opisina sa gusali. Pagbukas ng pinto, isang babaeng nakatalikod ang nakaupo sa isang malaking leather na upuan. Nakatingin sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. "Maupo ka," sabi ng babae. Ang boses ay pamilyar, ngunit may awtoridad na hindi niya pa narinig dati. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya. At sa sandaling iyon, ang hininga ni Aluna ay tuluyang naputol. Ang babaeng may-ari ng Tindig Construction, ang babaeng magpapasya sa kanyang kapalaran, ay walang iba kundi ang kanyang tita, Elara, ang tiyahin niya na akala niya ay nasa Dubai. Hindi makapaniwala si Aluna. Ang kanyang tita Elara, ang kapatid ng kanyang ina, na alam niyang nagtatrabaho bilang isang accountant sa Dubai, ay nakaupo sa kanyang harapan bilang may-ari ng isang malaking kumpanya. "Titita." Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang tiyahin. "Ako nga, anak. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa'yo. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa pag-alis ni Draven. Alam ko rin ang tungkol sa mga utang niya sa sugal. Umuwi ako agad at nang malaman kong ibinebenta ang kumpanyang ito, binili ko. Hindi para bigyan ka ng limos, Aluna, kundi para bigyan ka ng pagkakataong tumayo sa sarili mong mga paa." Tumulo ang mga luha ni Aluna. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat at pag-unawa. Kaya po pala. "Ang perang ipinahiram ko sa iyo ay puhunan sa pangarap mo," sabi ni Tita Elara. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "At ang nakita ko sa ginawa mong disenyo kanina, ipinakita mo sa akin na hindi ako nagkamali. Kaya heto ang pinakamalaking pagkakataon
na maibibigay ko sa'yo. Inilatag nito ang isang mas malaking blueprint sa mesa. Ito ang pinakamalaking proyekto natin. Isang high-end condominium. Ang lobby, walang buhay. Gusto kong ikaw ang magdisenyo ulit nito. Ipakita mo sa lahat kung sino ka. Isang pag-asang hindi pa nararamdaman ni Aluna kailanman ang bumuhay sa kanyang buong pagkatao. Ang pangarap niyang maging isang taga-disenyo, isang pangarap na ibinaon niya ng magpakasal, ay muling nabuhay. Sa sumunod na mga araw at gabi, ibinuhos ni Aluna ang kanyang buong puso at kaluluwa sa proyekto. Halos hindi na siya natutulog, gamit ang isang maliit na espasyo sa opisina na ipinagkaloob sa kanya. Gumawa siya ng mga detalyadong guhit at isang maliit na modelo ng lobby. Bawat linya, bawat kulay, bawat materyales na kanyang pinili ay may kahulugan. Ito ang magiging obra maestra niya. Ang patunay na siya ay higit pa sa isang asawang iniwan at isang hamak na construction worker. Ngunit ang liwanag ay laging sinusundan ng dilim. Si Draven, na puno ng galit matapos mapahiya sa harap ni Banyuhay, ay lalong nagngit-ngit ng ikwento ni Solara ang nakita nito, si Aluna, na lumabas mula sa opisina ng inhinyero. Nagpapakasarap na siya habang tayo naghihirap dito, sigaw ni Solara. Lason ang bawat salita. Kailangan mong gumawa ng paraan, Draven. Turuan mo siya ng leksyon. Isang gabi, sa ilalim ng kadiliman, pinasok ni Draven ang construction site. Alam niya kung saan hahanapin ang opisina ni Aluna. Puno ng inggit at galit, tinitigan niya ang trabahong pinagpuyatan ng kanyang dating asawa. Ang ganda ng modelo at ang professional na dating ng mga guhit ay lalo lang nagsilbing gasolina sa kanyang apoy. Sa isang marahas na kilos, winasak niya ang lahat. Pinunit niya ang mga blueprint hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinumba niya ang mesa at sinira ang maliit na modelo. Tinapak-tapakan ito hanggang sa ito'y madurog at hindi na makilala pa. Habang ginagawa ni Draven ang karumaldumal na gawaing iyon, sa kabilang bahagi ng syudad, ang isa pang bangungot ay nagaganap. Ang dalawang lalaking naningil kay Aluna noon dahil hindi mahanap si Draven ay nagdesisyong tuparin ang kanilang banta. Sinipa nila ang pinto ng kwartong tinutuluyan ni na Aluna. Ang natagpuan nila sa loob ay isang matandang babae na nanginginig sa takot. Nasaan ang pera? Nasaan si Draven? Sigaw nila. Walang maisagot si Nanay Remedios kundi pag-iyak. Sa galit ng mga lalaki, pinagbabato nila ang mga gamit, winasak ang maliit na telebisyon at itinumba ang aparador. Ang huling nakita ni Nanay Remedios bago siya mawalan ng malay ay ang nakakatakot na mukha ng mga ito. Kinabukasan, masaya at puno ng pananabik na pumasok si Aluna sa trabaho. Dala ang huling detalye para sa kanyang modelo. Ngunit isang security guard ang sumalubong sa kanya. Mama Luna, kailangan niyo pong makita to. Pagpasok niya sa kanyang maliit na opisina, isang malakas na, "Hindi!" ang kumawala sa kanyang bibig. Ang kanyang obra maestra, ang simbolo ng kanyang pagbangon, ay ngayoy mga basura na lang na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga pangarap ay muling dinurog. Nanlulumong na paupo siya sa gitna ng mga wasak na gamit. Ang mga luha ay muling dumaloy. At sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tumunog ang kanyang telepono. Isang kapitbahay. Ang boses nito'y natataranta. "Aluna, ang biyenan mo. Isinugod namin sa ospital." Parang kidlat na tumama sa kanya ang balita. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang pag-iisip, hindi alintana ang mga taong nababangga. Pagdating sa emergency room ng pampublikong ospital, nakita niya si Nanay Remedios sa isang kama. May nakakabit na oxygen mask. Ang mukha ay putlang-putla. Lahat ay gumuho. Muli. Sa isang gabi lang, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala. Ang kanyang proyekto, ang kaligtasan ng kanyang biyenan, ang kanyang pag-asa. Napaupo siya sa isang malamig na upuan sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang isip ay blangko.
tumutunog ang kanyang telepono. Tawag mula kay Tita Elera. Tawag mula kay Engineer Roldan. Ngunit wala siyang lakas na sagutin ito. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Dahan-ahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Banyuhay. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Umupo lang ito sa tabi niya sa katahimikan. Hinubad nito ang suot na jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat na nanginginig sa pag-iyak at lamig. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkawasak, isang boses ang kanyang narinig. Mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Hindi ka nag-iisa. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Aluna sa pasilyo ng ospital ay hindi nakakailang, bagkus ay isang tahimik na pag-unawa. Walang tanong na kailangan ng sagot. Ang presensya lang ni Banyuhay ay sapat na. Isang angkurang hindi niya inakalang kailangan niya sa gitna ng rumaragasang bagyo sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak. Si Aluna ang unang nagsalita. Ang boses ay pagod at basag. Wala na. Pagod na akong lumaban. Hindi agad sumagot si Banyuhay. Sa halip tumingin ito sa malayo. Alam mo ba? May nakababata akong kapatid. Panimula niya. Ang boses ay mababa at puno ng isang lumang sakit. Masayahin siya. Puno ng pangarap. Katulad mo. Napatingin sa kanya si Aluna. Ito ang unang pagkakataong narinig niyang magkwento ang lalaki tungkol sa sarili nito. Minsan, umibig siya, pagpapatuloy ni Banyuhay, sa isang lalaking akala namin ay mabuti. Ibinigay ng kapatid ko ang lahat, ang tiwala niya, ang puso niya, at ang perang pinaghirapan ng buong pamilya namin para sa pag-aaral niya. Isang araw, umalis ang lalaki, kinuha ang lahat, iniwan siyang wasak. Ang kwento ay napakapamilyar, parang salamin na ipinapakita ang sariling kwento ni Aluna. Sinubukan naming tulungan siyang bumangon, sabi ni Banyuhay. May bakas ng pagsisisi sa kanyang boses. Pero huli na ang lahat. Hindi niya kinaya. Ang bigat ng pagkabigo, ng kahihiyan, pinili niyang tapusin ang lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Aluna. Anong nangyari sa kanya? Wala na siya. Simpleng sagot ni Banyuhay, ngunit sa dalawang salitang iyon, naramdaman ni Aluna ang bigat ng isang dekadang pagdadalamhati. Kaya nang makita kita, nakita ko siya. Ang sakit sa mga mata mo, ang determinasyon mong mabuhay. Ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Hindi sa'yo. Tumingin si Banyuhay kay Aluna at sa pagkakataong ito, ang mga mata niyang laging seryoso ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Aluna dati. Isang malalim na simpatya at determinasyon. Huwag kang susuko, Aluna. Dahil sa oras na sumuko ka, panalo na siya. Ang mga taong katulad ni Draven, nabubuhay sila sa pagsira ng iba. Huwag mo siyang bibigyan ng kasiyahang yun. Ang mga salita ni Banyuhay ay tumagos sa puso ni Aluna. Hindi lang ito payo, ito ay isang pakiusap mula sa isang taong nakaranas na ng parehong sakit. Dahan-dahan, ang apoy, na akala niyang namatay na, ay muling nagliyab. Hindi na ito apoy ng pag-asa, kundi apoy ng galit, isang matuwid na galit. Kinaumagahan, matapos masigurong stable na ang kondisyon ni Nanay Remedios, nagpunta sila sa opisina ni Tita Elara. Naroon na rin si Engineer Roldan. Ikinuwento ni Aluna ang lahat, ang pag-atake sa kanyang biyenan, ang paninira sa kanyang gawa. Ang problema, wala tayong ebidensya na si Draven ang may gawa. Sabi ni Tita Elara, puno ng pag-aalala. Meron po. Mahinang sabi ni Banyuhay. Lahat ng mahahalagang lugar sa site, kasama ang temporary office, ay may nakatagong CCTV para sa seguridad at para maiwasan ang pagnanakaw ng materyales. Isang bagong pag-asa ang sumilay. Mabilis silang nagpunta sa security office ng construction site.
Nanginginig ang kamay ni Aluna habang pinapanood nilang i-rewind ang footage mula kagabi. At doon, sa maliwanag na itim at puting screen, nakita nila ang lahat. Ang pagpasok ni Draven, ang galit sa kanyang mukha, ang walang awang pagwasak niya sa lahat ng pinaghirapan ni Aluna. Siya nga ba? Sabi ni Tita Elara, ang boses ay matigas na parang bakal. Ito na ang ebidensyang kailangan natin, sabi ni Engineer Roldan. Ngunit si Aluna ay nakatitig lang sa screen, sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang bagong damdamin, katatagan. Hindi na po ako tatakbo, tita, sabi ni Aluna. Ang boses ay hindi na nanginginig. Hindi na ako magtatago. Oras na para harapin siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa harap nilang lahat, buong tapang niyang hinanap ang numero ni Draven. Ang bawat isa sa silid ay tahimik na nagmamasid. Nakita ni Banyuhay ang pagbabago sa tindig ni Aluna. Mas tuwid, mas matatag. Nang sagutin ni Draven ang tawag, ang boses ni Aluna ay malamig at kontrolado, walang bakas ng dating kahinaan. Draven, Aluna, napatawag ka? Naisip mo na ba yung sinabi ko? Mayabang na tanong sa kabilang linya. Magkita tayo, sabi ni Aluna. Sa bahay natin. Yung dati, may kailangan akong ibigay sa'yo. Talaga? Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis eh. Sige, papunta na ako. Masayang sagot ni Draven. Walang kamalay-malay sa bitag na naghihintay sa kanya. Ibinaba ni Aluna ang tawag. Tumingin siya kay Banyuhay, pagkatapos ay sa kanyang tita. Sa kanyang mga mata, hindi na takot ang nakikita, kundi ang determinasyon ng isang mandirigmang handa nang pumasok sa huling laban. Ang apartment na minsan nilang tinawag na tahanan ay tila isang entablado para sa huling yugto ng kanilang kwento. Maalikabok na ang mga muebles. Ang mga larawan nila sa pader ay wala na. Nag-iwan ng mga bakas na mas maputla kaysa sa pintura sa paligid. Dito, sa gitna ng mga alaala ng isang nasirang pangarap, hinintay ni Aluna ang pagdating ni Draven. Hindi siya nag-iisa. Sa labas, sa isang sasakyang hindi kapansin-pansin, naghihintay si Banyuhay kasama ang 2 pulis. Nakatago rin sa malapit ang kanyang tita Elara. Ang lahat ay nakahanda. Nang marinig ni Aluna ang mga yabag ni Draven sa pasilyo, huminga siya ng malalim. Ito na yon. Ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na kaba sa kanyang sikmura, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Draven na may malawak na ngiti. Nag-aabang ng isang mainit na pagsalubong, ngunit ang nangiti niya ay unti-unting naglaho nang makita ang seryosong mukha ni Aluna at ang kawalan ng laman ng apartment. Anong nangyayari dito, Aluna? Akala ko ba? May ibibigay ako sa'yo, Draven. Putol ni Aluna. Ang kanyang boses ay matatag. Talaga? Pera ba yan? Tanong ni Draven. Ang kasakiman ay kumikinang sa kanyang mga mata. Hindi, sagot ni Aluna. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid. May inilapag siyang ilang mga dokumento. Ito ang kopya ng bank statement na nagpapakitang nilimas mo ang lahat ng ipon natin. Ito naman, ang medical records ng nanay mo mula sa ospital matapos atakihin sa puso dahil sa takot. Ang mukha ni Draven ay nagsimulang magbago. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pagkalito at bahagyang inis. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo to ginagawa? At ito, sabi ni Aluna, itinaas ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang video. Ito ang CCTV footage. Malinaw na malinaw ang kanyang mukha habang walang awa niyang sinisira ang gawa ni Aluna sa opisina. Ang kulay sa mukha ni Draven ay tuluyang nawala. Napalitan ito ng pamumutla ng isang taong nahuli sa akto. Sa saan mo nakuha yan? Illegal yan! Mas illegal ba kaysa sa paninira ng ari-arian? Sa pagnanakaw o sa tangkang pananakit? Kalmadong tanong ni Aluna. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya ng kanyang sarili
mula sa mga tanikalang matagal nang gumagapos sa kanya. Doon na sumabog si Draven. Ang maskara ng pagiging kaawa-awa ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. "Kasalanan mo ang lahat ng ito," sigaw niya itinuturo si Aluna. "Kung binigyan mo lang sana ako ng pera, noong una pa lang, hindi na sana aabot sa ganito. Masyado kang naging makasarili. Simula nang magtrabaho ka dyan, lumaki na ang ulo mo." "Ako pa ang makasarili?" Hindi makapaniwalang sagot ni Aluna. "Draven, inubos mo ako. Kinuha mo ang pera, ang pangarap, ang tiwala ko. Halos mamatay ang sarili mong ina dahil sa'yo. Huwag mong isama si mama dito." "Bakit hindi? Dahil masakit marinig ang katotohanan?" Alam ni Draven na wala na siyang lusot. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Sa isang iglap, ang kanyang pag-iisip ay naging desperado. Kung babagsak siya, isasama niya si Aluna. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Aluna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Kung hindi ka mapapa sa akin, walang ibang magmamay-ari sa'yo." Napasigaw si Aluna, ngunit bago pa man siya maabot ng mga kamay ni Draven, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Banyuhay, kasunod ang mga pulis. "Huli ka na, Draven," sabi ni Banyuhay. Ang boses ay matigas. Natigilan si Draven. Napatingin siya kay Aluna. Pagkatapos ay sa mga pulis. Na-realize niyang isa itong bitag. Sa huling desperadong pagtatangka, hinablot niya ang isang basag na bote mula sa sahig at itinutok kay Aluna. "Huwag kayong lalapit." Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis at epektibong kumilos ang mga pulis. Sa isang iglap, napilipit na ang kanyang mga braso sa likuran at pinusasan. "May karapatan kang manahimik." Ang mga salita ng pulis ay unti-unting humina sa pandinig ni Aluna habang hinihila palabas si Draven. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. "Hindi pa tayo tapos, Aluna. Tandaan mo yan." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Aluna. Tinitigan niya lamang ito pabalik, hindi na may galit, kundi may awa. Awa para sa isang lalaking nilamon ng sarili, nitong kasakiman at kadiliman. Nang tumahimik na ang lahat, at tanging siya na lang, at si Banyuhay ang naiwan sa loob, doon lamang bumigay ang kanyang katatagan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Nang makita ito ni Banyuhay, mabilis siyang lumapit. Hindi na kailangan ng mga salita. Walang pag-aalinlangan, isinubsob ni Aluna ang kanyang mukha sa dibdib ni Banyuhay at humagulgol. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, malaya na siya. Hinayaan lang siya ni Banyuhay na umiyak. Ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang likod. Isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, hindi na siya muling mag-iisa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin ay hindi na amoy alikabok at semento para kay Aluna, kundi amoy ng bagong papel at tinta mula sa kanyang drafting table. Sa loob ng isang conference room na napapalibutan ng salamin, nakatayo si Aluna sa harap ng board of directors ng Tindig Construction. Suot ang isang simpleng blusa at pantalon. Ipinapaliwanag niya ang kanyang pinakabagong disenyo para sa isang residential complex. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Wala nang bakas ng babaeng nanginginig na nag-a-apply bilang construction worker. Bawat salita niya ay may bigat at katiyakan. Tumango-tango ang mga miyembro ng board, kasama na si Tita Elara na nakaupo sa dulo. May ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng matagumpay na presentasyon, umuwi si Aluna hindi sa isang masikip at nangangamoy na kwarto, kundi sa mismong apartment kung saan gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang bawat sulok ay hindi na puno ng masasakit na alaala, kundi ng mga bagong pag-asa. Ang sahod niya bilang isang junior designer, kasama ang tulong mula sa kanyang tiyahin, ay sapat na para muli niyang bilhin
ang lugar na minsan niyang itinuring na tahanan. Naabutan niya si Nanay Remedios sa kusina, masiglang naghahanda ng kanilang hapunan. Magaling na ito at malakas. Ang dating lungkot sa mga mata nito ay napalitan na ng kapayapaan. "Kamusta ang araw mo, anak?" tanong ng matanda. Niyakap siya ng mahigpit. "Ayos lang po, Nay. Naaprubahan po ang disenyo ko." Nakangiting sagot ni Aluna. "Sabi ko na nga ba, napakagaling talaga ng anak ko." Sabi ni Nanay Remedios. Hinawakan nito ang mga kamay ni Aluna. Mga kamay na mayroon pa ring bakas ng mga kalyo, mga peklat na nagsisilbing paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. "Salamat, Aluna. Salamat sa hindi mo pagsuko sa aming dalawa ng anak ko at sa hindi mo pagsuko sa sarili mo. Mas higit ka pa sa isang manugang, isa kang biyaya." Niyakap ni Aluna ang kanyang biyenan. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aarugang pinagsaluhan sa gitna ng unos. Kinagabihan, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Si Banyuhay may dalang 2 tasa ng kape mula sa kapihan silong. Naging ritual na nila ito para sa pinakamagaling na designer ng tindig construction. Sabi ni Banyuhay, inaabot ang 1 tasa. Ngumiti si Aluna. "Salamat, Foreman." "Banyuhay na lang," sagot nito. Isang nangiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagpunta sila sa maliit na balkonahe. Mula roon, tanaw nila ang mga ilaw ng syudad, kasama na ang malayong silweta ng construction site kung saan sila unang nagkakilala. Tahimik silang umupo, magkatabi, ninanamnamang init ng kape at ang kapayapaan ng sandali. "Naaalala mo pa ba noong una kitang nakita?" Basag ni Banyuhay sa katahimikan. "Akala ko, hindi ka magtatagal ng 1 araw." "Ako rin," mahinang tawa ni Aluna. "Pero kailangan kong maging matatag." Tumingin si Banyuhay sa kanya, ang mga mata ay puno ng paghanga. "Hindi ka lang naging matatag, Aluna. Nagtayo ka. Mula sa guho, nagtayo ka ulit ng bago." Hinawakan niya ang kamay ni Aluna. "Tingnan mo ang lahat ng naitayo mo." Tumingin si Aluna sa kanilang mga kamay na magkahawak pagkatapos ay sa mga mata ni Banyuhay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinama niya ito. Ang boses ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Naitayo natin. Sa pagsikat ng araw, habang ang langit ay nagkukulay kahel at rosas, dahan-dahang inilapit ni Banyuhay ang kanyang mukha kay Aluna. Sa balkonahing iyon, sa ibabaw ng syudad na nagsisimula ng magising, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Hindi mapusok, kundi puno ng pangako at kapayapaan. Isang halik na nagsasabing ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa tiwala, respeto at pag-ibig na muling nabuo mula sa mga wasak na pangarap. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Aluna. Isang paalala na sa bawat pagguho may pagkakataong magtayo muli, mas matatag, mas matibay, at mas makabuluhan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. At sa pagbangon na yon, madalas nating natatagpuan hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin ang mga taong tunay na nakalaan para sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay naantig at napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Aluna at Banyuhay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin
Para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento, i-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,